So yung mga Dabarkads, mga kabiyay, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So eto po, no, eto yung nakaraan, no, yung sa ulitin ko po ulit, pasensya na dun sa clickbait ko. Marami ako naging basher. Adali daw sila. Sabi ko, ganun talaga sa social media. Kailangan makahatak ka ng sa mga manunood, no? Makumbinsi mo sila. Ganun mo talaga sa YouTube, sa social media. So ito, pag-usapan po natin itong issue ni Excel Sebastian at Mikey Agustin versus Senator Rapi Tulfo. Na kung saan ay talagang may gagawing hakbang na si Senator Rapi Tulfo para mapauwi or managot ito si Yexel ba? Yexel, tama ba yung bigkas ko? Kasi pagka Yexel, diba? Pwede naman yun Yexel. No? So, may gagawing hakbang si Senator Rapi Tulfo para managot itong taon to. Kasi hindi talaga rin naman din biro. Biruin mo 200 million pesos po ang nakuha nito. Tapos ito pa nga may masama dito, si Excel nga po daw ay putodo tanggi na hindi nga po daw siya yung nagmamayari ng mga pera na yon. Hindi nagmamayari tapos piniplex mo nga sa social media mo. Tapos nung nagka-problema ka, hindi na ikaw yung may-ari. Panak ng tipaklong. Alam nyo, may napanood pa nga akong video nito, yung inarkelahan niya yung isang van sa ibang bansa. Isang bus. Magkano yun? Mahal nun Arkelahan mo yung isang bus sa ibang bansa, mahal yun. Siyempre, maraming pera naman So ito yung video, panoorin natin, no? Panoorin natin mga Dabarkads. Siyempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At muli, J. Guevara TV, isang TVG Defender at reaction o reactor sa mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ito po yung video, panoorin natin. Kumpirmadong nasa Japan na ang YouTuber na si Excel Sebastian matapos siyang ipagtulpo dahil sa umano'y 200 million pesos na invest scam. Ang kanyang sagot sa mga reklamo sa kanya, panoorin natin ito. Invest ako 200,000. August, September, wala nang payout. Minessage ko si Mikey, si Excel. Tinatawagan ko si Mikey, hindi niya sinasagot. Tapos in-unfriend ako ni Mikey. Tapos si Excel binlock ako. Money na kinokollect nila is being invested to junket or casino junkets. So parang hindi sila naging transparent sa part na yun. So parang ano intention? Why you have to keep it from them? So parang ang intention is mga scam talaga or to entice people and sasabihin nila na negosyo nila yung pag-i-investan. Hindi naging transparent sila i-excel sa mga investor na doon pa nila ilalagay yung pera. Hindi porket sikat, artista, magtitiwala na kayo blindly. Tama. May suggestion lang ako. Kasi ito si Excel, good intention, bad execution din siya. Tapos yung Belo, ganun din, good intention, bad execution. Bakit hindi na lang yung Belo yung gumawa ng bahay ni Excel? Hello po, ako po, si Excel Sebastian. Binabati ko po yung lahat ng mga tao na nagugutom na. Gabi na po, maghain na po kayo at magluto na po kayo na sa ganun po makakain na po kayo. Tapos late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, ano po nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon. Kasi po ang sabi niya may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa isang kontrobersyal na issue na kumakalat na ngayon sa social media tungkol sa celebrity couple na sina Excel Sebastian at Mikey Agustin. Ano kaya ang pangunahing depensa ni Excel Sebastian ukol sa akusasyon laban sa kanya? Hindi na natin patatagalin ito, magsimula na tayo, panoorin ang buong video. Bilisan mo na, wag na promote. Tayong bagong chika sa inyo. Okay. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Nagulat ang marami ng mabalitaan ang kontrobersyal na akusasyon laban sa sikat na YouTuber na sina Excel at ang partner nitong si Mikey.
Ayon sa mga ulat, daang-daang milyong piso ang umano'y nakuha mula sa kanilang mga investors, at ito ay umabot na sa 200 milyon pesos. Ayon kay Yexel Sebastian, may mga bagay na kinakailangan niyang linawin. Iit pa niya, investor lang daw sila at hindi rin daw sila ang may-ari na ng investment company ng HP Horizon, at ang mga perang na pinupost nila sa social media, ito daw ay hindi nilang pagmamay-ari. Noong October 7, 2023, sa programang Wanted sa radyo, si Senator Raffy Tulfo ang nag-interview sa mga biktima ng nasabing investment scam. Ayon sa mga biktima, sila ay nagtiwala kay Yexel na lalago ang kanilang ini-invest na pera, ngunit ang problema ay contract of loan daw ang pinapirma sa kanila kay Yexel. Dahil sa hindi pagkakasunduan ng mga panig, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Dito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest, nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon niyo, sir? Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni may investor din po kami talaga. Hindi po kami ari po nito. Ay, biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Hindi ko alam kung sila ay Tama. matakas o baka pagdating po doon sa Japan, sila ay magre-recruit ng mga investor. Gayunpaman, mabilis ding ibinaba ni Yexel ang telepono, at si Senator Raffy Tulfo ay wala siyang natanggap na malinaw na sagot mula sa kampo ni Yexel Sebastian. Ngunit mariin itong itinanggi ni Yexel na siya ang may-ari ng investment company. Samantala, nakumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa sina Yexel at Mikey, papuntang Japan. Ayon sa kanila, wala pang kaso na isinampa laban sa dalawang mag-partner. Sa kabila ng mga pahayag na ito, hindi pa rin nagpapatinag ang mga kritisismo mula sa netizens. Ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala sa pahayag ni Yexel. Sa kasalukuyan, nagsagawa si Yexel ng isang post sa kanyang social media account. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pambabatikos at pagbabanta sa kanilang buhay at sa kanyang pamilya. Sabi niya, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik, pero kabaliktaran ang nangyari naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin, masakit makita ang buong pamilya mo, na umiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey and Zives. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022. Nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan, pinasalamatan ni Boss HP aka Hector Pantolana, lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch sa isang casino na legal. Para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat, ayon sa nakita ng mga mata namin noon panahon na yun. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants noon gabi na yan, at alam ng lahat ng tao yan noon gabi na yun. Senator Raffy Tulfo, Parang posible talaga. Kasi isipin nyo dapat nung una pa lang sinabi niya, may bago pala muna yan. May mga nagsasabi sa comment section na scripted daw ito. Dahil sa yaman na nga po daw na Excel ngayon, pwede niya na daw bayaran yung mga tao. O nga syempre kapag na-Raffy Tulfo ka kasi iba rin kasi yung impact No? Katulad nila Wamos, sino pa ba dyan? Ang dami mga vlogger ngayon na Raffy Tulfo na sumikat talaga ng gusto din. Diba? Katulad nito, yung kay Excel nga daw, sabi nila, scripted daw ito. Tapos yung mga nagre-reklamo, mga kakilala daw na Excel yan. Para daw masumikat. So tutusin, si Excel hindi pa naman to masyadong sikat kasi nga
Kahit ako ngayon ko lang siya nakilala eh. Ngayon ko lang siya napanood itong ano na to. Itong issue na to. Pero naisip mo naman, parang malabo din kasi kung halimbawang scripted to, yari sila kay Senator Rapi Tulfo. Lahat sila dyan mananagot. Ginawa nilang katatawanan yung Rapi Tulfo in action. So yari sila dun lalo, 'di ba? Lahat sila damay na dun. So dito naman dun sa kung totoo man talaga ito, at para sa akin na ito, sarili kong opinion to, totoo talaga to eh. Para sa akin na totoo to. Ngayon, kung magkamali man ako sa hinala ko na totoo man to hindi. So sorry. Pero para sa akin, biruin mo ikaw yung tumanggap ng pera. Doon ba sa pagtanggap nyo, wala man lang kayong meeting, wala man lang kayong na hindi mo man lang sa kanila sinabi na hindi kayo yung may-ari. Tsaka ito dahilan na ng yung ganyan, matagal ng dahilan ng mga scammer yan. Na kapag nabubuko sila, sasabihin nila, hindi kami may-ari niyan. Yung pera na nakita nyo sa post namin, hindi sa amin yan. Diba? Hindi sa amin yan, dun yan sa boss. So, sino yung boss? Diba? But hanggang ngayon, imbis na magpaliwanag dapat sa Excel dyan sa issue na yan, sa viral issue niya na yan, ba't ganun? Parang tumakas pa na mapuntang Japan. Tsaka may post pa nga siya na hindi nga po daw takas yung ginawa niya kasi una-una daw, wala naman po daw kaso sila. Pero ngayon, pagbalik mo, meron na. Sure ako dyan. No, hindi naman ako sa naawa kasi ako dun sa mga tao. Dun sa mga kapwa natin Pilipino na nag-invest. Kasi syempre, dugot pawis din yung nilaan nila dyan eh. Kaya nakakaawa talaga na bakit ganyan yung nangyari. Sa tawag dito dyan sa mga pera ng mga tao. Tsaka yun nga, ito kasing mga influencer, ibang mga vlogger, hindi na ko kontento sa kitaan nila. Ako dati sumasahod ako per a day, nung nagko-construction ako 500, nung helper ako 400, nung naging mason ako numabot ng 600, bastante na yun. Kaya nung sumasahod ako dito na mas doble nung sinasahod ko na yung 600 to 500 dito sa social media kapag mataas yung views. Sobrang tuwa ko na. Sobrang saya na ako. Sobrang happy na ako na gano'n na may kahit pa paano hindi na kami magugutuman. May pagkain na kami sa pang-araw-araw. Pero nagtataka nga ako paulit-ulit ko siya sabi na yung may ibang mga vlogger na po-promote ng sugal. Kasi ito yung mga nangi-scam. Iniinganyo nila yung kapwa nila. Alam mo sino sumisira sa mga tao, sa mga kababayan natin? Kapwa rin natin kababayan. At tulad yan yung kay Excel. Diba? Sinira, malaking kasiraan sa buhay ng mga tao. Yan kasi pera nila yan, pinag-ipunan nila yan. Na dapat ay kumikita na sila dyan ngayon. Pero ang nangyari nga. Diba? Imbis na dapat ikaw yung tumulong sa kanila, pero ang nangyayari, ikaw yung tinulungan. Kasi ikaw yung yumaman eh. Diba dapat ang gawin mo dyan Excel, umuwi ka, linawin mo, harapin mo silang lahat at ibalik mo yung mga pera nila. Tapos, sa palagay ko naman, sa tinagal-tagal mo na dyan sa pagiging social media at yung mga, syempre, sa tinagal-tagal na rin na ginagawa mo yan, ay marami-rami ka na rin naipon na kayang-kaya mo na rin ibalik sa kanila yung 200 million na yan. So ngayon, na sinasabi mo na hindi nga ikaw yung may-ari at hindi nga ikaw yung pinaka-boss dyan, sino yung boss? Iharap mo sa mga tao para maging malinis yung pangalan mo. Iharap mo sa mga tao para maging malinis ang pangalan mo, maging malinis ka kung talagang hindi talaga ikaw. Pero kung ikaw man talaga ang boss niyan, ibalik mo na lang sa kanila yung pera at manghingi ka ng sapat na kapatawaran. Hindi ang nangyayari kasi dito, parang sinisisi mo pa yung mga tao na nag-imbis ngayon sige, mag-aanap kayo.
Parang ganun ang kinakalabasan eh. Parang ang nasisisi dito yung mga tao na nag-sacrifice ng pera nila para sa kagustuhan din nilang kumita. Eh kaso, imbis na ikaw dapat yung sisihin, yung mga tao yung nasisisi. Ang pinagmumukha mong dapat sisihin. Ang biruin mo, imbis na mag-explain ka, imbis na umano ka, dapat, diba? Dapat wala ka dyan sa ibang bansa, nandito ka sa Pinas para kaharapin mo yung mga kaso mo o yung mga reklamo sa hindi pala kaso kasi wala pa nga daw pang pinapataw na kaso sa kanya. No, dapat harapin mo, hindi yung kasagsagan ng issue biglang lipad ng Japan. So ano isipin ng mga tao, 'di ba? Kaya ngayon, may post siya, sabi niya wag daw tayong mapanghusga. Paano hindi kami maghuhusga? Eh sa kasagsagan ng issue biglang lipad mo papuntang Japan. Ano isipin ng mga tao? Hindi tumakas ka. 'Di ba? Ano isipin ng mga tao? Yun talaga na tumakas ka. Kasi nga may kasalanan ka. Eh yun talaga yung unang iisipin ng mga tao diyan. Eh kasalanan mo 'yan. Hindi na namin kasalanan 'yan. So tuloy pa natin yung video. Meron pa to eh. May ano pa tong video na to. Yung kay saan na ba yun? Wait lang, layo na natin. Ito ba? Ito. Sa likod ng kinakaharap na issue nila. Kaya mas lalong maraming nanggagalaiti ngayon sa mag-asawa. Ngunit ano nga bang hakbang ngayon ni Senator Raffy kaugnay dito? Matatanda ang nagsama-samang dumulog sa tanggapan ni Senator Tulfo ang mga nabiktima umano ng online influencer sa malakihang investment scam. Kaya naman pinagtanggol ni Yexel ang kanyang sarili at asawa sa kanyang post. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Umpisa nito. Makikita sa video na ipinost ni Yexel ang pagdalo nila sa isang ribbon cutting event noong nakaraang taon. Maririnig dito ang pag-congrats sa pangalang Hector na siyang nanguna at nagpasalamat sa matataas na tao sa casino. April 7, 2022, nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP, aka Hector Pantoliana, lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Sinabi niya rin totoo ang junket at operasyon sa kasinong pinaglalaanan ng na-invest ng mga nakausap niya. Ngunit sa gitna ng issue na kinakaharap ni Yexel ay nakaluwas na ito ng bansa, kasama ang pamilya. Kasalukuyan na nasa Japan ngayon sila Yexel at pamilya nito. Ngayong humingi ng tulong ang mga nabiktima kay Senator Tulfo para mabawi ang kanilang pera, may hakbang na gagawin ang senator kaugnay sa paglabas ng bansa ni Yexel. Idinulog na sa Senado ni Senator Tulfo ang kaugnay bakit nakalabas ng bansa ang mag-asawa sa kabila ng malaking issue na kinakaharap nila na kalat na ngayon online. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas ba o pupunta ng Japan para mag-recruit, sabi ni Senator Raffy. Tinanong niya ang NBI kung bakit napayagang makalipad ang dalawa papuntang Japan. Sinabi nilang wala umanong derogatory record ang mag-asawa kaya napayagang lumuwas ng bansa. Wala umanong dahilan para ma-hold ang departure ng dalawa. Kailangan din umanong igalang ang right travel ng bawat isa. Kung may hinaharap daw itong malaking kaso ngayon, pwede raw pangalagaan ngayon ng mga nabiktima na nagre-reklamo. Pero ngayon ay kailangang respetuhin ang right of travel ng mga Pilipino. Sigurado namang hindi papakawalan ni Senator Raffy ang isyong kinasangkutan ng celebrity couple. Tapos yung matitinong tao offload, bakit need na bigyan ng officer na nag-aayos sa kanila para patawirin? Napakadumi ng immigration natin. Sana palitan lahat dyan and palitan ang mga RANGO dyan. Grabe, napaka. Basta artista at bigatin ang sangkot sa scam at sa mga tiwaling gawain, hahayaan na lang makaalis ng bansa. Pero pag pobre at hikahos sa buhay, agad-agad sa kulungan ang bagsak. Bakit mga OFW madali nilang i-hold? Mga manloloko madaling makalabas? Bakit yung iba na-hold kahit nadala pa diploma? Tapos ito, may kaso na, have right to travel pa? Alam nyo, totoo yun. Diyan sa immigration, totoo yun.
Kapag pobre ang may kaso dito sa Pilipinas, automatic kulong yan. Pero kapag mga artista, mga sikat at mga mayayaman at kilalang personalidad dito sa Pinas, alis ka na. Go lang, go. Ito, 100k. Ito, 100k. Hindi, joke lang. Isipin nyo, nakakapagtaka lang talaga. Kasi nung umusbong tong issue na to, mga ilang araw pa bago nakalaya sila Excel. So, paano nangyari nga naman yun? Pero bakit? Sige, sabihin na natin, tama naman yung sinabi ng NBA, wala naman tayong problema dun. Pero bakit kapag mga pobreng mga mamamayan natin Pilipino, kapag may mga ganyan, hindi nakakalusot agad? Kahit na may mga diploma pa, may sapat na ebidensya na wala na silang kaso, ba't hindi nakakalusot? Bakit yan na sikat at nalaman naman ng lahat na may kakaharaping ang kaso kahit wala pa nga, ba't nyo kailangan palusutin? Ayun yung pinakamalaking katanungan ngayon sa lahat ng mga netizen. Hirap talaga dito sa Pinas, no? Minsan yung iba, yung ibang mga lahi gustong-gusto rito sa Pinas. Pero hindi nila alam, napaka-unfair ng batas dito sa Pinas. Kadalasan yung mga mayayaman, yung pinahingibabaw. Yung mahihirap, laging talo. Yung mga tama, yung kung sino yung walang kasalanan, yun ang nakukulong. Yung may mga kasalanan, yun yung nagiging malaya. Dahil nga sa pera. Totoo yan. Ilang taon na ako? 29 years old. Magte-30 na ako sa December 18. Nasaksihan ko yan buong buhay ko na ganito yung batas sa Pilipinas. Na kung sino yung tama, yun ang nagiging masama. Na kung sino talaga yung totoong masama, yun ang nagiging tama, yun ang nagiging mabait sa paningin ng tao. Dapat dito hinold to kasi alam nyo bakit? Pumutok na yung issue So syempre, sige, sabihin na natin, wala nga ang kaso. Wala pa nga, hindi pa nga nakakapagsampay. So dapat doon pa lang hinarang na huwag ka munang umalis kasi may mga tao na nagrereklamo sa iyo, antayin mo yung kaso nila kung kakasuhan ka ba nila o hindi, tsaka ka umalis. So pwede namang ganun gawin yun 'di ba? Nagagawa nga sa mga pobre yun, diyan pa kaya? Diba nagagawa nga sa mga pobre yun yung mga ganung katwiran, yung mga ganung yung inaharang. Diba, kahit wala pa namang kaso, inaharang na basta mapaanuhan lang na may nakita lang na nagreklamo. Or may alam nilang masasampa na ng kaso, inaharang na agad. Pero bakit ganun? Bakit? Bakit yan? Kawawa talagang mahirap sa mundo, no? Pag mahirap ka talaga, kawawa ka, rekta kulong ka na agad. Pag mayaman ka, lusot ka, may magtatanggol pa sa'yo. Pag mahirap ka, wala na nga magtatanggol sa'yo, bulok ka pa sa kulungan. Tsaka ito kapag mga sikat na tao, ang bilis action na ng mga kaso. Yung mga alam mo yun, kapag may, halimbawa, ito si Excel. Tingnan mo, tututukan ng mga yung kaso nito, mabilis ang hearing dito. Pero yung iba na mga mahihirap na may mga kaso, ang tagal ibaba ng yung kaso. Hanggang sa umabot na ng ilang taon na nakakulong, wala pa rin. Nangyayari yan dito kay Excel na to, hindi talaga para sa akin, sarili kong opinion. Dapat hindi na to, hindi ito pinaalis. Doon pa lang hinarang na dapat to. Ngayon, uuwi pa ba yan? Uuwi pa ba yan na alam niya may magkakaso sa kanya? At hindi basta-basta yung kalaban niya. Hindi basta-basta yung kakalabanin niya. Rapi Tulfo yun. Senator Rapi Tulfo yun. Hindi basta-basta yun. No? Kaya, kasi may posibilidad na wala nang balikan yan. Doon na yan magpuputak sa Japan. Ngayon, kung
Excel, kung wala ka namang ginagawang masama talaga at sabi mo naman, wala kang ginawang masama, eh di bumalik ka ng Pinas at harapin mo to. Harapin mo dapat to bilang, syempre, sabi mo, hindi ka naman hindi ikaw ang boss. Ilabas mo yung boss, harapin mo yung kaso, harapin mo yung mga taong nagrereklamo sa'yo, tapos. Diba? Ganun lang kadali. So yan, hanggang dito na lang yung video natin at namamaos na ako. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa viral issue ngayon? Ito nila Excel at Excel Sebastian, Mikey Agustin and Senator Rapi Tulfo or Idol Rapi Tulfo. Oy, good job kay Senator Rapi Tulfo. Oh, ang galing ang bilis talaga umaksyon niya nga lang yung pag-alis nga sa nila nito nung mag-asawang to, eh, hindi niya naharang. Pero good job pa rin, Senator. Yan, so maraming salamat mga Dabarkads sa patuloy na pagsuporta kay Che Guevara. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. And tungo nga muna. Ang harang ka dyan eh. And peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Che Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.